Hi guys! Welcome back to our channel. Yan, pasok na naman. Pasok. Morning. Grabe, ang hirap bumangon, no? Parang ang lalim pa rin ng boses ko at gusto pang humiga. Pagod din kasi yan. Pagod kasi sunod-sunod yung gala namin. Yan sa Banff, Lake Louise, Moraine Lake. Tapos nag-Edmonton pa. Diyos ko. Yan, so makulimlim nga pala ngayon, no? Kaya medyo malamig. 7 degrees cooler than yesterday. Ayan, so papasok tayo ng work. Yan, buti na lang hindi na muna magko-commute. Si Arwin ay may napaparka na somewhere. Yeah. Yan, although nga pwede sa amin, kaya lang maglalakad pa siya ng ilang minuto. So para matrap niya ako, di ba? Tapos hanap na lang siya ng parking malapit sa kanila. Okay? So yan guys, may mga nagme-message na pala sa atin, no, kung ilang oras na ba yung allowed sa pagtatrabaho ng mga international students. So alam niyo naman, September na ngayon, yan, nag-start na ang fall intake. Yan, kasi if you can remember, last April, yan, during that time, nag-announce si Immigration Minister Mark Miller na sabi niya, starting this fall, magiging 24 hours per week na yung allowed sa number of hours to work ng mga international students kung gugustuhin nila. So, hindi naman required magtrabaho ang international students. Pero if gusto nila magtrabaho, gagawin ng 24 hours instead na 20 hours a week. Pero guys, ito ha, dito nagkakaroon ng confusion. Kasi nga, although sinabi na starting this fall, wala pang starting date na sinasabi yung following that announcement. So, wag muna maging excited na mag 24 hours. Yan, ang rule na nag-a-apply as of now, since nga hindi pa sinasabi yung exact date kailan mag-i-start yung 24 hours per week. Ang nagmamatter ngayon ay yung 20 hours a week. So guys, yung mga international students, careful lang din. Hinay-hinay muna, hindi pa nag-i-start yung 24 hours a week ha. 20 hours pa lang kayo. And pwede kasing maka-apekto yan sa inyong status later on as a student, or kaya pag nag-apply kayo ulit ng study permit or extend nyo yan, or kaya pag nag-apply kayo for PGWP. So kapag hindi kayo naka-follow kasi sa conditions being an international student and nag-work kayo ng more than 20 hours a week, kasi yun yung existing policy sa ngayon na kayo ay pwedeng maapektuhan sa mga later on applications ninyo. So dati ha, during that time, napakaswerte namin kasi ginawang only hours yung pagtatrabaho, diba? Parang nag-start yon November 15, if I can remember correctly, kasi nag-start din yung work ko noon sa Nordstrom. So saktong-sakto, although hindi ko na utilize yung full 40 hours or 36 hours kasi nga depende rin sa schedule ko sa school. So masasaya yung mga international students noong 2022 kasi biglang in-announce na okay, instead na 20 hours yung limit nyo per week, only na, so walang limit. Pero syempre guys, as what we have been saying, pabago-bago yung policy dito sa immigration ng Canada. So ngayong fall, sabi ay mag-i-start yung 24 hours a week, pero since wala pang date yon, follow nyo muna yung 20 hours a week. Okay? So hopefully clear tayo dyan. And sa mga international students nga pala, no, take note na hindi pa kayo pwedeng mag-start magtrabaho unless and until nag-start na yung klase ninyo. So kahit, diba, for example, ang daming maaga dumating dito, yan, 2 months before ng klase, kunwari ang klase ay September, dadating ka na dito ng July, August. So hindi ka pa pwedeng mag-work nun kasi hindi pa technically ikaw nag-i-start maging estudyante. Yan, so you can start doing part-time work kapag nag-start na rin yung class mo, which is I think kayo, no, nag-start na, diba? May
international students. So nag-stop na sa office nila kasi nga balik 20 hours dapat full-time work, I guess. So unless yun nga ipaalam pa na i-manage natin na 20 hours a week lang yung ipapasok. Ayan. Okay guys, so yun pala, no? Meron lang pala kaming gustong isingit and i-promote. And also i-promote. Ayun nga pala guys, no? Yung team ng Spot Pinoy is pupunta dito sa Calgary. Wow! Spot Pinoy sila. Si Ina, and then si Rice Velasquez, tapos si Mark Carino, yung team nila pupunta this coming October. Ayan, i-mark nyo na sa calendar nyo, October 4 and 5. Gaganapin yan. I think malapit lang dito guys sa mga nasa Calgary ha. Napakaswerte natin dahil tayo na yung pupuntahan ng Spot Pinoy. Sa mga nanonood dyan ng Spot Pinoy, this is your chance na to meet yung hosts ng Spot Pinoy, and ang location yan I guess is sa Pacific Hut Restaurant dyan sa Southeast Calgary. Yan. So more details to come. Yan, i-announce namin sa mga next succeeding videos natin. Pero guys, yan, abang-abang na kayo kasi minsan lang din to mangyari kasi last time nag-meet sila sa Ontario. So hindi kami nakapunta doon, malayo. So kailangan mag-leave. Pero ngayon, ito, very convenient na sila na ang dadayo mismo sa ating lugar dito sa Calgary. Kaya masaya kami guys, no? Kasi isa kami sa mga naimbitahan. Yes. Pumunta sa sa event na yan. So this is like a sales event din. May mga ipopromote na products, pero ang maganda rin ay ma-meet natin yung mga kilala nating vloggers, yung mga somehow kakwentuhan natin. Alam nyo naman, alam ko rin na ang daming uma-attend ng mga live sessions ng Spot Pinoy kasi nakaka-relate din talaga sila sa buhay Canada. Yes. Alright, so kita-kits dyan October 4 and 5 sa Pacific Hut dito sa Calgary. And yan, balik tayo dito sa number of hours na pwedeng trabahuhin ng mga international students. So, yung pagtatrabaho ng international students, this is like a privilege lang. Ginagrant lang siya para sabihin ng Canada, despite of studying, sige, papayagan ka namin magtrabaho while studying para rin may pambayad kayo sa bills nyo para makapipon kayo somehow. Pero hindi ito work permit guys, parang privilege lang. So dapat yung pagtatrabaho habang kayo ay estudyante ay hindi inaabuso. So kaya tandaan nyo ito ha, yung number of hours during certain times or period. Again, ngayon 20 hours a week. Once mag-announce si Immigration Minister Miller kailan mag-i-start yung 24 hours a week, dun pa lang kayo mag-i-start ng 24 hours a week. And then, kapag on campus kayo nagtatrabaho, so sa loob ng school, guys, ito maganda rin hanapin nyo, unlimited hours yon. So hindi siya counted sa cap ng 20 hours a week or 24 hours a week. So kapag on campus yon. And then, kapag naman off campus and during breaks like summer breaks or winter breaks, kung meron kayo, unlimited din yon. So dapat alamin nyo kailan yung official scheduled break ng inyong school. Kasi this might differ from case to case sa mga different schools. And kapag naman nagtatrabaho kayo remotely sa isang employer outside Canada, basta hindi employer nyo ay Canada and online lang naman. So unlimited number of hours din yan based sa CIC News. So hindi siya kasama sa number of hours na cap ng 20 or 24 hours. So alam nyo ba guys, previously bago pa i-announce yung limit na 20 hours or 24 hours, may pag-uusap na rin na naganap kung pwedeng gawing 30 hours or 35 hours or 28 hours kasi nga galing unlimited days. Pero sabi nila, since nga gusto nila mag-focus talaga sa pag-aaral ang mga estudyante, and syempre na rin to harapin ang mga nangyayaring clamor kasi 'di ba minsan nagkakaagawan na sa trabaho, ang dami ng international students na nagtatrabaho na nawawalan na ng trabaho yung mga
permanent residents and Canadian citizens dito, even youth, ha. So, nilimit na nila yung number of hours na pwedeng maging trabaho ng international students habang nag-aaral sila. So ngayon, again, yan bago natin i-end, as a review, 20 hours pa lang ngayon. Ang dami na nagpo-post if they can start 24 hours. So as of now as of the making of this video, wala pa pong announcement. So 20 hours pa rin yung allowed sa inyo. So antay-antay pa tayo guys kung kailan maging 24 hours. Malapit na yan guys kasi sabi, starting this fall. So maybe this month, yan, but not today. Wala pa sa ngayon. So, yan guys, balik tayo sa ating biyahe. Medyo nagkakaroon ng traffic dito, no? So, 7 minutes na lang naman. Anong tawag sa place na to? Crowchild. Crowchild. Ayan. 7 minutes away na lang naman sa ating workplace. Pero nandito yung ano parang funnel. Diba nag-merge kasi sa pagkakanan dito. Kaya ito yung build up guys. Tsaka ano kasi papasok na rin kasi ng downtown. Ito yung papasok ng downtown pagkakanan ka. Ayun, grabe ang kulimlim. Ang hirap nga magsalita, parang hinahatak pa ang boses namin sa kama. Sa bagay ngayong weekend naman wala kaming ni Em. Sabi ko pahinga muna kami. Oo, kailangan bumawi, pahinga muna. Although ang ganda ng weather sa mga susunod na araw. Grabe ang init pala. By starting tomorrow 28 degrees tas magta 33. Siguro tulong nga tayo kila Sam sa bahay nila. Oo, yan maybe. Tulong tayo sa paglilipat. Meron tayong friend, ayan kung napapanood niyo si Sam, yung family nila lumipat na ng bahay. So, nag-rent sila ng buong bahay. Hopefully, ma-tour natin kayo once everything's settled and done. Kasi marami pang inaayos and ginagawa. Yan. But yeah, super happy sa friend natin na ayan, no? May sariling place na. And yan, in preparation yun kasi dadating yung father niya and stepmom. Yan. I think September, no? Or basta before Christmas, andito na sila. Kaya, ang ganda rin na pine-prepare natin lahat, everything in place bago dumating ang ating mga magulang. Kasyang-kasya sila doon. Kahit magtamblingan sila. Ang laki may basement pa siya guys. Ang laki. May basement. So, maganda siya. Oo. Tapos, may garden o backyard. Sabi nga namin, unli na yung tambayan sa kanila. Tapos may choice pa whether sa basement, tapos sa backyard or garden or sa sala. Wow. Your choice. Kami muna makiki-invade kasi sa amin, sa place namin, marami pang restrictions. Kaya nung nag-birthday din si Zion, sa backyard lang and limited time. Kaya nga minsan guys, napapaisip kami. Alam nyo ba, nagtitingin kami ng bahay sa Sunalta. Oo. Pero lilipat din nga, malapit dito. Lilipat lang upa. Hindi naman bibili. Pero maliliit. Ang iniisip ko kasi talaga, ang hirap lang maglipat. Pero kung iisipin mo naman na magiging madali sa amin ni Emma. Oo, kasi pareho kaming Sunalta Oo. Kasi yung mga nakikita namin bahay, walking distance na sa work talaga namin. Halos magkatabi lang kasi kami ng work. Kaya okay siya Kaya medyo 50-50 pa kami. Yes, nag-i-inquire kami. Yeah. Pero ang next pa namin pala, aside sa ini-inquire na apartment, ay yung daycare dapat ni Zion ay settled. Pero may nakita naman na kami kapag nagpapiyahe kami dyan sa train station, tanaw na yung mga daycare. Yan. Kailangan lang i-arrange kasi alam ko yung ibang daycare may mga limited slots. So kailangan maipila mo agad. Alright. Hindi pa naman 100% sure. Naiisip lang namin. Naiisip lang kasi lalo na parating na yung winter. Ngayon pa lang nga na lumalamig. Diyos ko, ang hirap na magbiyahe. Dito minsan sa downtown, di ba? Madulas ang daan. Maraming accidents na nangyayari. So, one way to limit that is to move. Pero, not yet decided. Tumitingin-tingin pa lang. Tingin lang. Alright. So yan guys, malapit na kami sa aming work and yan, maraming salamat na naman sa pagsama sa aming vlog for today. So
If you have any questions, you can leave your questions down below. And sa mga bago po sa aming channel, you can consider subscribing. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace. Peace.